Tinalo ng Serbia ang Lithuania mula yon kay Bogdan Bogdanovic na merong 21 points sa loob ng 27 minutes. 18 points ang ginawa ni Bogdan sa first half ng game at halos dikit pa noon ng Serbia at Lithuania, 49-38. Sa third naman, dun lumayo ang score at yung ibang players nakakapag-contribute na para dito sa Serbia. Base kasi sa interview ni Bogdan ay nag-text sa kanila nung umaga bago yung game si Borisa Simanic about sa nangyari sa kanya. Siya yung player na nasiko nung last game nila versus South Sudan at nagkaroon ng issue sa kanyang kidney. Sa report kasi nagkaroon ng complication. Yung team doctor ng Serbia ang gumawa ng operasyon, pero after kasi ng unang operasyon may complication pa rin at yung ikalawa kailangan na talagang tanggalin yung kidney ni Simanic. 25 years old pa lang siya at bata pa yon para sa Eurobasket, kaya ganun na lang yung paghihinayang ng team. Sa mga report din, wala pang nilalagay doon kung si Simanic ay makakapaglaro pa rin dahil hindi ko na rin masasagot yun. Kasi dati si Alonzo Mourning nagkaroon din ng sakit sa kidney, hindi rin siya nakalaro at pansamantalang nag-retire. Inintay pa rin niyang gumaling bago makabalik sa NBA, pero yung liga kasi ng NBA iba. Humingi na rin ng apology si Noni Omot sa nangyari at wala siyang kaalam-alam na ganun pala ang nangyari dito kay Simanic after ng game nila. Sinabi rin niya na hindi naman niya sinasadya yun. Sa side naman ng South Sudan, di umano naharas yung mga players nila lalo na si Noni Omot dahil sa nangyari. Imbes pa na celebration dahil nga nakapasok sila sa Olympics at dahil din sa kanilang kakaibang story papasok doon, nasa pawan nyo ng bad news sa international media. Imbes na victory, yung nangyari nga dito kay Simanic ang lumalabas kapag sinearch nyo yung South Sudan. Sa September 8 ang semifinal, so mag-iintay na lang ang Serbia kung sino mananalo sa Canada at Slovenia. Tinambakan naman ng Team USA ang Italia, 100-63. Si Haliburton merong 18 points, si Mikal Bridges nasa 24 points, si Austin Reeves naman nasa 12 points. Nung natalo kasi ang Team USA bukod kay Steve Kerr na binanatan talaga ng mga fans, ang isang player pa doon na binash talaga ay si Austin Reeves. Imbes na yung ibang mga star player talaga. Si Austin Reeves kasi nagkaroon ng celebrity status ngayong World Cup at talagang sumikat siya. Kaya ang lumabas sa home country niya naging overrated si Austin Reeves. Siya din ang third leading scorer pa ng Team USA behind Anthony Edwards at Mikal Bridges. Meron siyang 11 points, 2 rebounds, 3 assists at 1 steal per game. Mas mataas pa siya kay Jalen Bronson, Haliburton at kahit yung number 1 overall pick dati ni si Paolo Banchero. Tuloy-tuloy kasi yung ginagawa ni Austin Reeves last season sa Lakers tapos ngayon sa World Cup naman. Nakalimitan yung nagiging headline talaga para sa Team USA yung mga young star nila sa NBA. At sila yung nagiging headline kahit panalo or talo yung Team USA pa. Ang isa pang critics ng Team USA si Gilbert Arenas na sinabi niya dati na F-class team ang lineup na to. Kaso nalagpasan nila yung last 2019 ranking ng Team USA at mag-iintay na nga lang sila sa semis. Si Austin Reeves pa, naging bargain player ang kinalabasan ngayon dahil sa performance niya sa World Cup. Papasok pa ng training camp, magkakaroon din ng impact yun. Dahil nga, masisecure niya yung isang spot sa starting lineup tapos si Vincent at si DeAngelo naman na mag-aagawan dun. Sa isang report pa, si Christian Wood pumirma na ng 2-year contract sa Lakers. 1+1 yun. May player option kasi yung ikalawang taon. Magkakaroon ngayon ng kapalitan si Anthony Davis para sa center position. Bukod pa na pagsasamahin mo silang dalawa sa loob ng court. Base pa sa lineup ng Lakers, 2 sentro pa lang dati na alista. Ngayon, pangatlo si Christian Wood. Magkakaroon pa ng isang spot na available ang Lakers dahil 14 players pa lang ang nasa lineup nila sa ngayon.